Po, kasi medyo maganda po itong pag-uusap natin at mayroon pong konting pabuya kapag nag-join po kayo. She's broke. Babae ko na. Dito na lang sila. Yung mga kapatid ko. Okay. Pero mas maganda kasi pag nasa harap yung mga hindi pa Muslim. Kaya di ko ano. Kaya di ko ano. Wag, kaya di ko ano. Kasi sila po ang pinakasadya ay talaga nandito. Para ang pag-uusap po natin ito ay medyo mayroon pong mensahe na kung ayun tatanggap ay bago po kayo mauwi ay Muslim na po kayo. Okay. Dahil mayroon po itong mga katotohanan na maaari po nating pag-aralan at mayroong mga basihan. No? Pero ipapadaan po lang natin sa magandang pag-uusap. So unang-una, ako po ay nagpapasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala na tayo ngayong umaga ay binigyan ng pagkakataon na magkakasama-sama. So inshallah, ang una pong magiging katanungan ko po sa inyo, kahit sa Muslim man o hindi Muslim, ano po ba ang halaga ng buhay natin nandito tayo sa mundong ito? Okay, ano po ba ang halaga nito? Kailangan ko po tatlong kasagutan. Ano po ang halaga ng buhay natin? Bakit tayo nandito sa mundong ito? Mga hindi Muslim o sa mga Muslim? Kahit sa mga Muslim. Pagsasabihin ko lang na para sa mga non-Muslim, okay, sagutin ito ng mga non-Muslim. Pero ngayon, Muslim o hindi Muslim, kailangan po na maunawaan natin bakit tayo nandito sa mundong ito. Sa Islam po kasi kapag ang tanong, bakit tayo nilikha ng Diyos? Napakadali po ang sagot doon. Nilikha niya tayo upang sumamba lamang sa Kanya. Okay? Pero ang tanong ko, bakit tayo nandito sa mundong ito? Ano bang halaga nito? Bakit tayo nandito? Tama lang ba tayong kumain, matulog, mag-asawa o ano? Ganon lang po ba? Kailangan po maunawaan natin ito. Bakit tayo nandito sa mundong ito? Sa mga Muslim, wala rin sa sagot? Try po. Walang masama sumubok, merong premyo. Oo, may premyo. May dala akong pa-premyo, Brother Isa. Ito ha. Okay. Hindi ko po dinala ito para ano po, kundi kunting kasiyahan lang para sa ating pagsama-sama ngayong umagang ito. Okay? Meron parang Ano pong kasagutan doon? Bakit tayo nandito sa mundong ito? Obligasyon natin yan. Sinasabi ko na nga, kung ang tanong ay bakit tayo nilikha ng Allah, ang kasagutan tama po yun. Pero ang tanong ko po, unawain natin mabuti, ano ba ang halaga nitong buhay na ito? Bakit tayo nandito? Nakita ninyo sa ating kapaligiran, nandyan yung mayaman, nandyan yung mahirap. Kapag hindi natin ito naunawaan, magkakagaroon tayo ng hindi mabuting palaisipan. Di ba? So dito sisimulan ko po yung tanong, bakit tayo nandito sa mundong ito? Para subukin tayo. Sister. Okay. Pagsubok. Tama po yung sagot nyo? Ano po yung sagot nyo? Ha? magsabar daw, Magsabar? Sabar. Magtipimpi. Hindi po. Pero kanina parang may nabanggit si sister na una doon. Ano yun? Pagsubok. Ano pa? Pagsubok 20. Bigyan mo na, brother. Ano pa yung tatlo kasi kailangan ko dito eh. Para maunawaan ko natin. Pagsubok. Paggawa ng kabutihan, hindi po.
Pagsubok, ano pang kasunod doon? Paghahanda sa kabilang buhay. Ha? Paghahanda sa kabilang buhay. Paghahanda. Kano yun? Okay? 20 pa rin. Dapat kompleto. Ano yung pangatlo? Pagsubok, paghahanda, at Pagsunod. pagsunod. May ibang salita doon ng pagsunod. Alima. Pagkalima, mayroon pang iba doon word. Muslim. Pagiging, okay? Ha? Parehong sound, pero hindi pa yun ang sagot. Pagiging alipin. Okay? Yan po ang halaga kung bakit tayo nandito. Additional na tanong, bakit tayo sinusubok ng Allah? Hindi. Bakit kayo sinusubukan ng Allah? Brother. Po? Para maging matatag. Ano yung maging matatag sa'yo? Hindi. Lumayo po kayo. Kaya si sister. Ha? Hindi. Bakit sinusubukan tayo bilang tao? Ano bang mayroon sa atin? Dahil mahal po tayo na Allah. Mahal? Oh, nilikha ka niya. Kaya ka nga na nilikha dahil mahal ka niya eh. Pero bakit ka pa niya sinusubukan? Para sa bayan po siya. Hanggang saan yung nakatagan? Ano ang dahilan? Ano ang mayroon sa tao kung bakit siya ay sinusubukan ng Diyos? Parang lumapit ka pa rin sa kanya. Okay, bibigyan ko kayo ng clue. Ang mga anghel ay nilikha ng Allah mula sa liwanag. Di ba? Sila ay walang free will. Wala silang free will. 20 yun. Sino yung sumagot nyo? Ha? Free will. Okay? Walang free will ang mga angel. Hindi sila pwedeng sumuway. Pwede lamang silang sumunod. Di ba? So, kailangan natin maunawaan ito pare-pareho. Kasi napakahalaga po ito. Alam niyo kung bakit kailangan niyong maunawaan ang mga gawain ng mga anghel? Dahil sila ang gumagawa ng aklat ng gawa ng tao. Okay? Ano ang halaga noong aklat ng gawa ng tao na inutos ng Allah sa kanyang mga anghel? Para ano yun? Accountability. Ha? Kasi pagmasayan ng iyong nakapaglista. Tagapaglista, ano ang halaga noon? Bakit ang Allah, alam natin na siya ay higit na marunong sa lahat. Alam niya ang lahat. Bakit kailangan pa niyang iutos sa mga anghel na isulat ang aklat ng gawa ng tao? Yan ang basihan para sa timbangan ng ibigaw mabuti at masama. Timbangan para sa ano po yun? Tama na po kayo doon, pero may dagdag lang po na tanong. Para po sa ano yun? May araw daw. Evidence. Si brother muna. Ha? Para sa araw ng paghuhukom, para mahanapin ko, nandito ang ginawa ko. Dahil tayo ay uhusgahan ayon sa ating gawa. So, ibig sabihin, hindi totoo na may namatay sa iyo upang iligtas ka. At tandaan niyo yun, hindi totoo po yun. Papa, nakuha ko niyo ibig kong sabihin, sa araw ng paghuhukom, tayo ay huhusgahan ayon sa ating gawa. Okay, so ngayon mag-uusap tayo. Bata, paano ba ginawa? Paano ba ginawa ang bata? Dito po tutungo ang ating pag-uusap. Unawain po ninyo mabuti. Bakit ko ginawa ito? Ang sabi ko kanina, kapag naunawaan niyo ito, bago kayo umuwi, Muslim na kayo. Okay? Kailangan lang unawain ninyong mabuti. Bata, paano ka ginawa? Paano nga ba ginawa ang bata? Tayo po mo. Mga nanay, at tatay, paano ba ginawa ang bata? O? Sinigyan ng mga kasampay. Anong ginawa doon? Sinilya ng lalaki at babae, wala, bata na yun. Mali. Ano ang mayroon? Ha? Kapag sinilya ng lalaki at babae lang, hindi po mabubuo ang bata. Kailangan po liwanagin natin mabuti para hindi tayo nalilito.
Pag sinabi natin na ang Diyos ay nag-iisa, siya lang ang nag-iisa. Walang iba. Okay? Kaya kailangan talaga bullseye ang bawat sagot. Okay? Ano ang kailangan na mabuo ang bata? Ha? Pagmamahal? Hindi. Ha? Hindi. Lalaki at saka babae. Hindi. Pakinggan niyo po mabuti. Sabi ni brother, sinilya ng lalaki at sinilya ng babae. Sabi ko, mali dahil kulang. Sige. Ano yung dapat ikumpleto doon para mabuo yung bata? Sa bahay ng bata. Ha? Sa bahay ng bata. Sa bahay ng bata? Ano yung bahay ng bata? Ito si Tita. Ha? Sa sinapupunan ng ina. Di ba? Kailangan talaga kumpleto yon para mabuo yung bata. Okay? Hati-hati siya. Okay. Okay, medyo nakita ninyo yung mensahe ng ating pag-uusap. Kapag inyong talagang pakinggan mabuti, maniwala kayo. Okay? Yung bata ay kumpleto na dahil nandyan yung similya, nandyan yung similya ng lalaki, babae at saka yung bahay bata. Okay? Ang tanong, sino po ang unang tao na nilikha? Ito. Si Adan. Okay. Para may premyo. Paano po nilikha si Adan? Para po ano, siya po ang Paano? Paano po nilikha si Adan? Paano siya nilikha? Anong pamamaraan? Alikabok. Mula sa alikabok. Sa Islam po nakaturoan ng alikabok ay walang buhay. Yun ang sabi po ng Allah. So, paano po nabuo si Adan? Anong kasama ng anak ko? Kulang eh. Kulang. Paano po nabuo ay nalikha si Adan? Pag alikabok lang, hindi po siya mabubuo. Ha? Si Adan ay nilikha siya mula sa ha? Tubig at lupa, ano yun? Putik. Okay? Si Adan ay nagmula sa putik. Ang putik ay ang pinagsamang alikabok at tubig. Di ba? Yun ang maliwanag. Kailangan natin makita kung gaano ka makapangyarihan ng Diyos. Di ba? Para hindi tayo nalilito kung sino yung Diyos. Kailangan alam natin na siya ay makapangyarihan. Okay? Now, sino yung pangalawang nilikha ng Diyos? Ng Diyos. Si Iba. Para may premyo. Para may premyo. Paano nilikha si Iba? Tatagyang. Ano nang sa ilalim ng Si Iba ay nagmula sa tadyang ni Adan, di ba? Pero ano po ang dagdag na kaalaman na dapat nating alamin? Si Iba ay nagmula sa lalaki na walang ano? Walang ano? Si Iba ay nagmula sa lalaki na walang kasangkot na babae. 20. Kasi yun ang katotohanan eh. Di ba? Si Iba ay nagmula sa tadyang ni Adan. Sinabi lamang ng Diyos, maging si Iba ka at maging si Iba ang tadyang ni Adan. Ibig sabihin, makapangyarihan talaga ang Diyos. Di ba? Yan ang tandaan ninyo. Huwag kayong magduda kung gaano ka makapangyarihan ang ating tagapaglikha. Okay? Now, nandyan na si Adan, nandyan na si Iba. Sino ngayon ang pangatlong tao na nilikha ng Diyos? Tayo. Okay? Ayun. Sumagot na si brother.
Okay, lahat ng anak ni Adan, yun ang pangatlo. Bakit? Dahil nandyan na si Eva, nandyan na si Adan. Sperm cell ni Adan, egg cell ni Eva, at saka yung bahay bata ni Eva. Tayong lahat ang pangatlo. Sino ngayon ang pang-apat na nilikha ng Diyos? Na tao. No coaching. Sayang ang premyo kapag may coaching. Okay? Sino po yung pang-apat na tao na nilikha ng Diyos? Opposite ni Eva. Opo. Sino siya? Si Eva, Ah. Sino po? Okay. Sino po yung pang-apat na tao na nilikha ng Diyos? Sino? Ha? Isa? Isa? Muslim po ba kayo? Muslim? Isa, hindi nila naintindihan kung sino si Isa. Si Jesus Christ. Sasagot na doon. Si Jesus Christ. Opo. Okay? Si Jesus Christ, yung pang-apat na tao na nilikha ng Diyos. Diba? Bakit sinabi na si Jesus ay katapat ni Eva? Kasi si Eva ay nilikha mula sa tadyang ni Adan na walang babaeng kasangkot. Si Jesus naman ay nilikha mula sa egg cell ni Maria na walang lalaking kasangkot. Kaya sa Islam, si Virgin Mary ay talagang virgin. Okay? Sa chapter 19 ng banal na Quran ay nananatiling virgin si Virgin Mary. Okay? Kaya nirespeto talaga siya ng mga Muslim. Okay? Now, ito ang tandaan po natin. Makapangyarihan ng Allah ang Diyos na makapangyarihan na tagapaglikha. Nilikha niya si Propeta Jesus sa pamamagitan ng salita. Di ba? Pero ito ang tandaan ninyo na ang salita ng Diyos ay hindi Diyos. Okay? Ang salita ng Diyos ay hindi Diyos. Ang sabi ng Anghel Gabriel kay Maria, O Maria, ikaw ay pinili sa lahat ng kababaihan sa buong sanlibutan. At ikaw ay magkakaanak at tatawagin siyang sa Jesus. Ganon lamang kasimple kung paano nilikha ng Diyos si Jesus. Ang sagot ni Maria, paano mangyari ito? Hindi ako masamang babae. Walang lalaking nakakagalaw sa akin. So anong sagot ng Anghel Gabriel? Ano man ang naisin ng Allah, ng Diyos, mangyayari at mangyayari ito. Ito yung Arabic na narinig ninyo, kun fayakun. Okay? Maging at naging. Okay? So makapangyarihan talaga ang Diyos. Okay? So, tandaan nyo yun. Dahil sa ating main speaker mamaya, lulusot din yung mga tanong na yan. Okay? So, kailangan po talaga na makinig tayong mabuti. Now, kumplito na natin ngayon ang kwento. Ang bata ay nabuo dahil sa pinilya ng lalaki, pinilya ng babae sa bahay bata. Ang bata ngayon na iniluwan ng ina, malakas na ba siya o mahina nung iniluwan siya? Malakas? Tumatakbo na? Kailangan talaga yung reality ang ating ipapakita, no? Ang bata ba na lumabas sa sinapupunan ng ina, siya ay malakas na? Hindi pa. Di ba? Mahina siya, kailangan pa niya ng ano ang kailangan ng bata para lumaki siya? Pag-aalaga, ano ba? May isang sagot dito na may premyo. Ha? Pagkain, hindi. Mayroon talagang kailangan ng bata paano siya lumaki. Ha?
Hindi. Ha? Alina. Pagkakalinga, malapit na doon. Pagmamahal. Kasi, kaya ang bata kapag nagkakasakit, special na doktor, special na gamot, kaya special na hospital dahil mahal ng magulang ang kanyang anak. Pero tignan po ninyo ang katotohanan. Nasaan po ngayon ang mga anak natin? Alhamdulillah, yung mga anak na mababait, iba nag-Muslim, iba natuto sa pagdarasal, pero higit sa marami ngayon, saan natuto ang mga bata? Isang pindutan ka lang. Ano ito? Ha? Mga gadgets. Kaya kuminsan ako, naiiyak ako din. Ha? Kawawa talaga ang ating mga anak ngayon. Sa gadgets pa lamang, alam na nila kung ano ang mundo. Okay? So, kailangan talaga natin matutunan talaga ang mga bagay-bagay na ito. No? Upang maigabay natin ang ating mga anak sa tama na mga katuruan. Okay? Now, ang tanong, yung bata na ipinanganak, lumaki, di po ba? Lumaki siya dahil sa pagmamahal ng magulang. Saan ang tungo ng bata na yun? Saan tutungo yung bata yun? Ha? Saan tutong... silang dalawa ho nagbubulong-bulungan. Ha? Pagkakaligaw, huwag naman. Ang bata, ito, saan tutungo yung bata? Sa pagtanda lamang. Ito yung realidad. No? Ang bata ay patanda lamang. Okay? Now, next. Kasi gusto nila 10:35 or 11 pagkatapos ako, no? So, yung bata na tumanda, katulad ko ngayon, matanda na ako. Saan naman pupunta yung matanda? Mamatay lamang, di ba? Yun ang normal, yun ang standard. Ang bata, namamatay na, matanda pa kaya. Di ba? So, ibig sabihin, yung matanda, mamamatay lang. Okay? Now, ito ngayon ang tanong. Dami talaga dito ang naliligaw. Yung patay naman, saan tutungo? Saan pupunta yung patay? Sa lupa. Sabay-sabay kayo, walang premyo. Ha? Sa lupa. Sa lupa. Sa kanila, sa hukay. Okay, pero tama po yung sagot ninyo. No? Kaya lang sabay-sabay kayo, walang premyo. Okay? Ang patay pupunta lamang sa kanyang hukay. Wala pong pupunta sa paraiso. Wala po. Okay? Ngayon, ito po ang tanong. Malaki po ang premium nito. Pakinggan niyo mabuti. Tingnan ko kung kakayanin lang. Baka kulang eh. Marami po ba dyan? Yung patay, pupunta lamang sa hukay. Yeah? Alam niyo sa mga Muslim, ang patay ng Muslim, agad-agad ito ay ililibing. Mga Muslim, mga brothers and sisters, tanggap niyo ba ito? Opo. Lahat talaga. The earliest ng patay ng Muslim ay maililibing 12 hours after death. Ang pinaka-delay ay 24 hours. Ano ang sabi ng hindi Muslim? Ang lupit talaga ng mga Muslim. Mahal ko yung namatay, pagkatapos kayo ilibing nyo kaagad. Ha? Ano ang hindi nila naunawaan dito? Na ang patay ay may... May kaluwa. Tinuturuan ko eh. Malaking... tinuturuan niya eh. Walang premyo. Ang patay po sa Islam, kung bakit nililibing ka agad, dahil yun ang karapatan ng patay. Kailangan niyang makaibalik ka agad sa alikabok. Tignan po ninyo sa mga hindi Muslim. Paano kayo babalik sa alikabok agad-agad? Injeksyonan kayo ng formalin. Ilalagay kayo sa kabaong. Ilalagay pa kayo sa metso. Maninigasan lang po kayo doon. Okay? Mga Muslim,
agad-agad silang bumabalik sa alikabo. Okay? Ang tanong, may premyo ito. Sino ang kasama ng patay doon sa kanyang hukay? Walang coaching. Sino po ang kasama ng patay sa kanyang hukay? Bibigyan ko na natin ng karapatan ng mga hindi Muslim. Pag hindi nila masagot, kayo ang sasagot. Okay, sa mga hindi Muslim. Hindi. Sino ang kasama ng patay sa kanyang hukay? Yun nga po ang inilibing eh. Sino yung kasama? Kasi, Yun ang lalagyan niya. ha? Hindi. Ha? Sino? Malaki ang premyo ko dito. Hula kayo, hula. Binibigyan ko po kayo ng pagkakataon. 100. 100, oh. Sino po ang kasama ng patay doon sa kanyang hukay? Yung hindi Muslim muna. Okay? Kasi gusto ko talaga na makuha nila ito dahil hindi po totoo yung mga ginagawa ng ating mga kaibigan, kababayan sa patay. Yeah? Ang patay ay pupunta lamang sa kanyang hukay. Pero sino po ang kasama ng patay? Hindi. Pinakamayaman man siya, pinakamakapangyarihan man siya, mahal siya ng kanyang asawa at anak, pero siya lamang ang ililibing doon, pero may kasama po siyang dalawa. Dalawa. Sino itong dalawang kasama ng patay? Ha? Sino? Okay, walang makakasagot sa mga kaibigan natin, sa mga brother and sister Muslim. Okay? Kayo yun, yung talaga naman. Ano daw? Ang mabuting gawa at ang masamang ginawa mo sa mundong ito ang makasasama mo lamang sa iyong hukay. Okay? 5. Tandaan ko rin nyo yan mga kaibigan. Ito ang katotohanan. Okay? Yung patay na kaluluwa, ini-expect natin na pupunta sa paraiso, yung iba naman pupunta sa impyerno. Pareho ba ang kanilang pagdarasal? Ano ang dasal ng kaluluwa na pupunta sa paraiso? At ano naman ang dasal ng kaluluwa na pupunta sa impyerno? Ibig sabihin, magkaiba po ang kanilang ipinagdarasal. Ano po yung dinadasal ng kaluluwa na pupunta sa paraiso? At ano naman ang dasal ng kaluluwa na pupunta sa impyerno? Ano, try. Magkano yung brother yung try pagkasagot? Opo. Sino ang sasagot? Ha? Tawhid sa ano? Tawhid? Shirk. Hindi po. Yes. Hindi. Pareho silang nagdarasal. Pero magkaiba ang kanilang ipinagdarasal. At tandaan ko ninyo, araw na ng pag-uukom yun. Ha? Nakalibing na sila eh. Inaantay na nila yung tinatawag na pag-uukom. Pareho silang nagdarasal. Pero magkaiba ang kanilang ipinagdarasal. Kaya ang tanong ko, ano yung dasal ng kaluluwa na pupunta sa paraiso at ano naman ang dasal ng kaluluwa na pupunta sa impyerno? Yes, po kayo. Pupunta pa rin sa ang dasal niya yung kanyang kapatawaran. Hindi po. Sister o kasagot? Ano yun? Yung kung prayer na mapunta na dyan na, padaliin sa kanya, marami masyado. Padaliin yun? Oh, medyo malapit na po yun. Malapit na malapit, pero hindi pa rin po yun ang tamang kasagutan. Isipin yung mabuti. 100 yun. Okay? Ano po yung dasal ng kaluluwa na pupunta sa paraiso? Ha? Janatul Perdos.
Pero hihingin muna niya sa Allah, di ba? Pero ano ang sasabihin niya sa Allah? Ya Allah, ha? Sana po, Ya Allah, araw o oras na ng paghuhukom. Bakit niya hinihingi ito? Kasi alam niya na pupunta siya sa paraiso, gusto niya makarating na doon. Pero yung dasal ng pupunta sa impyerno, ano ang kanyang dasal? Ha? Huwag muna ang araw ng paghuhukom at ang hingi pa niya, ibalik siya sa mundo. Okay? Para makagawa pa siya ng mabuti. Okay? Now, sino ang nag-aantay sa patay sa kanyang hukay? Sino ang nag-aantay? Ha? Anghel? Hindi. Sino ang nag-aantay doon sa patay? Uod lamang. Di ba? Magkano? Sabi ito. Uod lamang. Okay, pag nasagot pa ni Brother, may dagdag. Bakit uod? Bakit uod? Ha? Para ano? Bakit? Pagkain lang ba tayo ng uod? Ano ang dahilan na ang uod ang nag-aantay sa atin? Sa mga Christian, bakit kayo nilalagyan dito ng abo pag Ash Wednesday? Dapat alamin niyo bakit kayo nilalagyan ng abo. Para bumalik sa alikabot. Kaya nga ang uod doon. Okay? Now, magkano man ang hawak pa ni Brother Isa, ibibigay ko lahat sa inyo pag nasagot nyo itong panghuling katanungan. Lahat nito. Kasama na yung Siriano. Yung kwento ko, narinig nyo lahat. Okay? Sana huwag niyo pong kalimutan yon dahil yun ay kaligtasan ng inyong kaluluwa, ng ating kaluluwa sa araw ng paghukom. Okay? Now, ang huling tanong. Lahat po ng aking sinasabi, kung inyo po itong na-digest o talagang naunawaan po ninyo, ang tanong ngayon, ano pala ang halaga ng buhay na ito? Pagkain lamang sa uod? Pag clever kayo, makukuha nyo po ito. At malaki po ang premyo. Magkano po yan? Malaki ba? Ano ngayon ang halaga? Pagkain lang ba tayo sa uod? Sige na, anong oras na? 11:10 na. Lumagpas na ako ng 5 minutes. Okay? Ano tanong, Brother Efraim? Ano mo lang, bigay sa... Ano po ang halaga ng buhay na ito? Bakit tayo nandito sa mundong ito? Bakit tayo nandito sa... If you are clever enough, kuha nyo na po ito. Ano po? Hindi po. Obligasyon natin ang pagsamba sa Allah. Okay? Kung clever kayo, kanina sa unang bahagi ng aking pagsasalita dito, nandiyan na po yung sagot. Pero inulit ko po ngayon para masubok ko kung gaano ninyo nakuha ang ating konting... Brother Efraim, sasagot to, no? anong sagot? Sige, sister, sagutin mo na. Para po magandaan yung kabilang buhay. Para lamang paghahandaan ng kabilang buhay. Bakit? Sige. Ano ang mayroon sa kabilang buhay? Dapat Kabilang buhay yung permanent na place natin permanent abode natin. Wala na tayong... ano po ang mayroon sa kabilang buhay na dapat nating paghandaan? Ang paraiso at impyerno. Ibigay mo na lahat. Okay, congratulations sisters at mga brothers. Marami pong salamat sa inyong pakikinig. At inshallah, pagpalain tayo ng ating tagapagmata. Akbar! Alhamdulillah, doon po natapos ang pagbigay ng panay Brother Ibrahim Mata. Saan po ay nakapulot tayo ng aral at pag-isipan po natin, yun po yung talagang totoo. Yun po yung totoo. Kaya, uling sinabi,
Paghandahan natin ang buhay, hindi dito, kundi ang buhay sa kabilang buhay para makapit natin ang paraiso. So, ang susunod po magsasalita ngayon ay walang iba po, ay kundi si Brother Omar Piñalver. Siya po ang kasalukuyan na naging presidente ng Islamic Islamic Studies School and Guidance. Foreign Guidance sa Cavite po, na pinakamalaking Islamic Center. Siya po si Brother Omar Piñalver. Kanina po kayo. Omar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tamasaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Sa ngalan ng Diyos ang mapagpala ang mahabagin. Ang lahat ng papuri at pasasalamat ay tanging sa Panginoong Diyos lamang ang lumikha sa ating lahat-lahat. Naway ang kanyang kapayapaan at pagpapala ay mapasalahat ng kanyang mga sugo at propeta at gayon din sa lahat ng taong tumatahak sa tamang landas hanggang sa araw ng paghuhukom. Mga kapatid, bilang pandaigdigang pagbati ng mga Muslim at ito rin ang pagbati na ginamit ng lahat ng propeta ng Panginoon, sa muli binabati namin kayo, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ang ibig sabihin noon para sa mga kapatid na hindi pa Muslim, sumainyo ang kapayapaan, pagpapala at habag ng Diyos ang dakilang lumikha. Una sa lahat, kami ay lubos na nagpapasalamat sa Panginoon sa pagkakataon na ipinagkaloob niya na tayo ay nagsama-sama ngayong umaga sa lugar na ito. Likewise, kami ay nagpapasalamat kay Brother Khalid at sa ating magkadaupang dibdib ngayong araw. Maraming salamat sa pag-imbita sa amin at kami ay lubos na nananalangin na sana ipagkaloob sa inyo ang kapayapaan, kaligayahan, tagumpay, hindi lamang dito sa mundo, kundi higit sa lahat sa kabilang buhay na ayon kay Brother Ibrahim, na dapat higit nating paghandaan lahat-lahat. And finally, maraming salamat sa mga kapatiran sa pagpaunlak ninyo sa imbitasyon dahil kung marami ang makakakain ng ihanda nila, marami rin ang magiging gantimpala nila sa Panginoon. Ito ang turo ng Islam. So, ako ang inyong kapatid sa pananampalatayang Islam. Ako ay actually tubong Iloilo. Pero matulin ako managalog kung gugustuhin ko. So, sinasabi nila na ISCAG Philippines, ibig sabihin ng ISCAG, Islamic Studies School and Guidance of the Philippines. So may compound tayo roon, 1.6 hectares. We are running school from preparatory hanggang senior high school. Mayroon tayong laboratory and medical clinic. May canteen tayo roon. And around 135 families ang ininirahan sa buong compound. Nangungupahan sila. At ang renta na nakukuha ron, of course, ginagamit natin sa pag-propagate ng Islam. So, para sa kaalaman ng lahat, kahit sa lugar ngayon sa buong Pilipinas, maraming sa mga kababayan natin ang pumapasok sa Islam. Like last weekend, Saturday and Sunday, we were in Pangasinan, sa Bugalyun, sa Orbistondo, sa Magkatarim, at alhamdulillah, ibig sabihin na alhamdulillah, salamat sa Allah, salamat sa Panginoon, dahil mayroong 314 na mga kababayan natin ang yumakap sa Islam after the symposium. So actually, ang imam nila roon ay isang kapampangan din, si sa Ramos, na meet ko rin siya sa Saudi Arabia noon. Kaya ako ay nagagalak, natutuwa, na noong nasa Saudi, parang pag-isi-isi lamang. Kung sa Arabic, parang pakida-kida lang. Pero ngayon, masyala siyang imam doon. At kapag Monday, pagka may flag ceremony ang mga kapulisan, lagi siyang inibitahan mag-guest para magbigay ng panalangin o magbigay ng konting aral sa Islam. So, ang katunayan, dahil sa dinami-dami ng mga kababayan natin na nagpo-Muslim, yung iba namang kababayan natin na hindi pa Muslim, ang agad-agad na sasabihin nila, bakit kaya nagpalit sila ng reliyon? Ang iba sasabihin nila, nagpabinyag sila sa pagka-Muslim. Mga kapatid, katulad namin na dating mga Kristiyano nag-Muslim at marami rito ang kapatiran na nag-Muslim,
At maging kayo kung halimbawa ay tatanggapin din ninyo ang Islam, mali yung sasabihin na nagpalit tayo ng relihiyon o nagpabinyag sa pagka-Muslim. Ang dapat itawag ay mga revert o ang sinasabing balik Islam. Kung bakit sinasabi na balik Islam? Dahil kung pag-aralan natin ang kasaysayan ng ating buong bansa, the whole Philippines was once a Muslim country. Naging Kristiyanong bansa lamang ang Pilipinas when we were conquered by the Spaniards. Malinaw ang itinuturo sa kasaysayan, and to be exact, that was in 1565. Nang dumating ang mga Kastila sa Pilipinas, they were headed by Miguel Lopez de Legazpi. Nang sila ay dumaong sa Maynila, ang chieftain ng Manila, si Raha Sulaiman, isang Muslim. Ang patunay, mamasyal ka sa Lunita, ang pinakamalaking estatwa, Raha Sulaiman, the great Muslim leader. Mamasyal ka sa Tondo, makikita mo Raha Lakandula Elementary School. Dahil marami tayong mga raha at mga dato, hindi ko alam kung narinig ninyo sina Raha Sulaiman, Raha Humabon, Raha Lakandula, Raha Matanda, mayroon tayong Dato Puti, Dato Lapu-Lapu, Dato Sikatuna, Dato Sumakwil, Dato Paduhinog, Dato Dumalugdog, Dato Dumangsol, Dato Balinsula, Dato Paiburong. Lahat ng pangalang binanggit ko, kung nagbabasa tayo ng kasaysayan, Muslim silang lahat at sila ang ating mga great leaders at ang pananampalatayang ipinamuhay nila ay Islam, na ang ibig sabihin ng Islam, pagsunod, pagsuko at pagtalima sa batas ng Panginoong Diyos na ating tagapaglikha. Kaya inuulit ko, kung marami sa ating mga kababayan ang pumapasok sa Islam, huwag natin sabihin na pinanilitan nila ang kanilang relihiyon, kundi ang katotohanan, binalikan lamang ang tunay na relihiyon ng ating mga kanunuan. At ang isang bagay pa mga kapatid na dapat malaman ng mga kapatid natin hindi Muslim, na ang mga Muslim hindi tinatalikuran o itinatakwil si Hesukristo. Dahil marami sa ating mga kababayan na ang buong akala nila na ang mga Muslim hindi na naniniwala kay Jesus Christ. Kung mayroon rito sa mga kapatid na ito ang akala ninyo, ito ay maling-mali dahil kung may nagsasabing Muslim, ngunit hindi niya sinusunod, minamahal at iginagalang si Hesukristo, hindi siya totoong Muslim. Hindi siya maliligtas sa araw ng paghuhukom kung hindi niya susundin, mahalin at igalang si Hesukristo bilang dakilang sugo at propeta ng Allah o ng Panginoong Diyos. Ang mga Muslim naniniwala na si Hesukristo gumawa ng maraming milagro o mga himala, katulad ng pinuhay niya ang patay, pinakita ang mata ng mga bulag, pinalakad ang mga pilay, pinagaling ang mga may kitong at marami pang ibang milagro. Subalit ang lahat ng yaon, hindi ni Kristo ginawa sa sariling kanya, kundi nagawa niya ito sa pahintulot lamang ng Diyos o ng Allah na nagsugo sa kanya. Dahil maging si Kristo ang sabi niya, ang lahat ng ginagawa kong ito, hindi saganang akin, pagpos na gumula lamang sa Diyos na nagsugo sa akin. Kaya crystal clear, malinaw, na nagampanan niya ang lahat ng himala, hindi sa sariling kanya, kundi sa pahintulot lamang ng Diyos o ng Allah na nagsugo sa kanya. At ang mga Muslim, mga mahal na kapatid, naniniwala rin na si Hesukristo isinilang na walang tatay o ama. Gusto kong ulitin yung sinabi niya kanina sa pagkakalikha sa mga tao. So hindi nangangahulugan na kung walang ama o tatay si Jesus ay tatawagin nating anak ng Diyos. Mga mahal na kapatid, kailanman ang Panginoong Diyos o ang Allah hindi nagkaanak. Kung gusto niya gumawa ng 1,000 na Hesukristo, napakadali sa kanya sapagkat sasabihin lamang niya, kun fayakun, meaning be, and it is, mangyari at mangyayari. Pero dapat rin natin malaman na ang Panginoong Diyos na siyang pinakamakapangyarihan sa lahat, na siya ang lumikha sa atin at ang lumikha ng lahat ng bagay na nakikita at hindi nakikita, sa kanyang kadakilaan at kapangyarihan, linikha niya ang sangkatauhan sa iba't ibang way o pamamaraan. Ang unang tao, ulitin natin, na nilikha ng Diyos, walang magulang na pinagmulan, ito ay si Adan. Dahil kung may magulang si Adan, hindi siyang unang tao, kundi mula lamang sa lupa, sinabi ng Allah, maging si Adan, at naging si Adan nga. Pangalawa, lumikha ang Diyos ng tao, galing sa lalaki at walang babaeng pinagmulan, ito ay si Iba na hinugot sa rib sa tadyang ni Adan. Walang nanay, dahil kung may nanay si Iba, hindi rin siyang unang babae.
So, pangatlo, lumikha ang Diyos ng tao. Ang Allah, kung lumikha ng tao, galing sa babae at lalaki. Nagsiping si Adan at si Eva. Nagkaroon sila ng maraming mga anak, sons and daughters. Hindi lamang si Cain at si Abel sa pagkakaakala ng iba. So, nagkaroon sila ng anak, kababaihan at kalalakihan. At ang katunayan, tayong lahat mga kapatid galing sa way o pamamaraang yaon dahil galing tayo sa nanay at tatay. At ang pang-apat, lumikha ang Diyos ng tao. Galing sa babae na walang lalaking pinagmulan, ito ay si Jesucristo na galing kay Virgin Maria. Kaya ang mga Muslim laging ina-address si Maria na Virgin Maria dahil ang katotohanan, walang sino mang lalaki ang nakagalaw kay Virgin Maria. Si Joseph Carpenter, inilagay siya bilang tatay-tatayan lamang, subalit hindi siya physical o biological na tatay ni Jesucristo. Kaya sa Muslim, mga mahal na kapatid, ang dapat lamang sambahin ay ang tunay at ang nag-iisang Diyos, ang Diyos ni Adan, ang Diyos ni Eva, ang Diyos ni Virgin Maria, ang Diyos ni Jesucristo, ang Diyos nating lahat-lahat. At siya yung naririnig ninyo na Allah. Kaya ang mga kapatid, mga kababayan, kapag narinig ninyo ang Allah, huwag nating sabihin na siya ay Diyos lamang ng mga Muslim dahil ang katotohanan, ang Allah, wala siyang kaibahan sa sinasabi nating Panginoong Diyos na tagapaglikha o ang tinatawag na God Almighty Creator. Ang Allah siya ang lumikha sa ating lahat-lahat. Siya ang lumikha ng lahat ng bagay na nakikita at hindi nakikita. Siya lamang ang nagbigay ng buhay sa ating lahat-lahat. At siya lang ang nakaalam kung kailan tayo lahat-lahat babawian ng buhay. At siya lang ang magbabangon sa ating mga libingan sa araw ng paghuhukom. At siya lang ang huhukom sa ating lahat-lahat, wala ng iba. So, mga mahal na kapatid, mga kababayan, ang Muslim ay may mga pinaniniwalaan. Noong kami ay hindi pa Muslim, tinuturuan din kami ng aming simbahan na maniwala sa mga bagay-bagay. Ang Islam nagtuturo rin na kailangan maniwala ka ng tapat sa mga bagay-bagay na ito. Pakinggan natin ng mabuti. Unang-una, ang mga Muslim ay naniniwala at sumasamba lamang sa Allah, sa nag-iisang Diyos. In Islam, when we say that God is one, absolutely one. Wala yung sinasabi na may Diyos Ama, may Diyos Anak, o Diyos Espiritu Santo. So, kapag sinabi na ang Diyos ay isa, talagang isa lang. Siya lamang ang karapat-dapat sambahin dahil katulad ng paulit-ulit nating sinasabi, siya lamang ang nagbigay ng buhay sa ating lahat-lahat. Pangalawa, ang mga Muslim naniniwala sa mga anghel. Sa turo ng Islam, ang mga anghel, linikha sila ng Diyos mula sa liwanag. Tayong mga tao nilikha mula sa lupa, sa alikabok, sa similya ng ating mga magulang. Pero kapag tayo ay binawian ng buhay, ang ating katawan ay magbabalik sa lupa at ang haharap sa Panginoong Diyos sa araw ng paghuhukom ay ang ating spiritual na katawan. Ngunit sa kasalukuyan, kapansin-pansin na marami sa mga tao na ang inaalagaan lamang ay ang physical na katawan, ngunit pagdating sa spiritual, kanilang pinababayaan. Kapag may karamdaman ng katawan, gagamutin. Kapag marumi, paliliguan. Kapag nagugutom, pakakainin. Samantalang kapag binawi ng Diyos ang buhay natin, itong inaalagaan natin physical, this will only return to dust. Pero ang spiritual, na siyang lilitisin ng Panginoon, pinababayaan ng karamihan. At ang turo pa sa Islam tungkol sa mga anghel, na tayong lahat-lahat may anghel na nagbabantay sa atin. May anghel sa kanan, siya ang naglilista ng ating mabuting ginawa, at sa kaliwa, siya ang naglilista ng ating masamang ginawa. Kung matimbang ang kabutihan na nagawa ng tao, ilalagay siya ng Allah sa kanyang paraiso. Ngunit kung matimbang sa masama ang kanyang nagawa, itatapon siya sa apoy sa impyerno. Lahat ng ating ginawa, it may be good or bad, walang nakalalampas. Ang lahat isinusulat ng anghel na nagbabantay sa atin. Ngunit mga kapatid, huwag nating isipin na kung may anghel na naglilista ng ginagawa natin, ay hindi nalalaman ng Diyos ang ginagawa ng tao. Natural, alam lahat ito ng Panginoon. Kaya lang kung bakit may anghel na naglilista, dahil ugali ng lahat ng tao, na kapag may nagawang masama at kung alam niya na ito ay laban o kontra sa kanya, kahit totoong ginawa niya, itatanggi niya.
At kung may mabubuting bagay naman na kung sa akala niya ito ay makatutulong o makakapabor sa kanya, kahit hindi siya ang gumawa, sasabihin niya siya ang gumawa. But on the day of judgment, hindi natin ito magagawa sapagkat habang tayo nabubuhay, kaliit-liitang kabutihan at kaliit-liitang kasamaan na ginawa natin, this is jotted down by the angels, mga kapatid. Ang pangatlong paniniwala ng mga Muslim ay ang maniwala sa lahat ng mga orihinal na kapahayagan o mga revelasyon na itinadala ng Diyos sa kanyang mga propeta. Ang mga Muslim naniniwala na si Propeta Abraham binadala ng revelasyon. Sa Christianity, kinikilala si Abraham as the father of faith. Sa mga Muslim, kinikilala din siya na father of faith or ama ng mga mananampalataya. So sa Islam, ang mga Muslim naniniwala na si Abraham pinadalhan ng kapahayagan o revelasyon. At si Moises, naniniwala din ang mga Muslim na pinadala ng revelasyon, si David, si Jesucristo, at si Muhammad. So kailangan paniwalaan ang lahat ng mga original na kapahayagan yaon sapagkat iisa lamang ang pinagmulan ang Allah o ang Panginoong Diyos na ating tagapaglikha. At ang pang-apat na paniniwala ng mga Muslim ay ang maniwala sa lahat-lahat ng mga sugo at propeta na ipinadala ng Allah o ng Panginoong Diyos. Ang tinutukoy ng mga propeta, mga kapatid, mga kababayan, kung narinig natin sila Noah, Abraham, Ismail, Isaac, Jacob, Moises, Solomon, Aaron, John the Baptist, Jesus Christ, Muhammad, peace be upon them. Ang paniniwala ng mga Muslim sa lahat ng propetang yaon, pantay-pantay at walang pagtatangi-tangi. Kailangang sundin silang lahat, mahalin, igalang, sapagkat ang lahat ng mga propeta, mga piling tao sila. Binigyan sila ng Panginoong Diyos ng kanyang mga batas o kautusan upang ipamuhay nila at ituro nila sa kanilang mga nasasakupan. Sa Islam, mga kapatid, mahalaga na sundin, mahalin at igalang ang lahat ng propeta, subalit walang sasambahin sino man sa kanila. Ang dapat sambahin lamang ay ang nag-iisang Diyos, ang Allah, dahil siya lamang ang sinasamba at ang pinasasamba ng lahat ng mga propeta. At ang katunayan, lahat ng mga propeta ay Muslim at maaaring itanong ninyo kung bakit natin sinabi na Muslim ang mga propeta. Dahil ang ibig sabihin ng mga Muslim ay ang mga lilikha ng Allah o ng Diyos na sumusunod, sumusuko, tumatalima sa kanyang mga kautusan. Kaya hindi nangangahulugan na kung ang isang tao ay Arabo o kaya isinilang ng Muslim na mga magulang, subalit kung sila ay hindi sumusunod, sumusuko at tumatalima sa batas ng Allah, nakalulungkot na tawaging Muslim. Maaring Muslim sila sa pangalan, ngunit ang tunay na diwa ng katagang Muslim ay hindi karapat-dapat sa kanila. So, kung bakit natin sinasabi na ang lahat ng propeta ay Muslim, dahil kung pag-aralan natin ang kanilang buhay at kasaysayan, silang lahat noong panahon nila, tuwiran silang sumunod, sumuko at tumalima sa batas ng Diyos. Tulad lamang halimbawa ni Moises, kung pinag-aaralan natin ang buhay at ang kasaysayan ni Moises, ang turo ni Moises, mga kapatid, noong kanyang panahon, kailangan sumamba lamang sa iisang Diyos. At si Moises tuwing magdasal, naghuhugas ng kamay, mukha, paa, at nagpapatirapa kung manalangin. Nang ipadala si Jesucristo kailanman, mga kapatid, hindi nagturo si Jesucristo na siya ang sasambahin. Bagkus ang turo ni Jesus Christ ay ang sumamba lamang sa isang Panginoong Diyos. At maging si Jesucristo, tuwing manalangin, sa iisang Diyos lamang siya nananawagan. Naghuhugas ng kamay, mukha, paa, at nagpapatirapa kung magdasal. Ang huling propetang si Muhammad, ang kanyang turo, ang sumamba lamang sa isang Diyos. At kung siya ay manalangin, naghuhugas ng kamay, mukha, paa, at nagpapatirapa sa lupa. Kaya kung ating makikita, lahat ng Muslim sa buong sanlibutan, anuman ang kanyang lahi, anuman ang kanyang kulay, anuman ang katayuan niya sa buhay o sa lipunan, babae o lalaki mang Muslim, kapag sila ay nagdarasal sa iisang Diyos lamang nananawagan, naghuhugas ng kamay, mukha, paa, at nagpapatirapa kung madalangin. Kaya malinaw na iisa ang turo at iisa ang pamamaraan ng pagsamba ng lahat ng propeta dahil iisang Diyos ang nagpadala sa kanilang lahat. Kaya mga mahal na kapatid, kung ang mga propeta ng Diyos ang ating tularan at pamarisan,
Makaaasa tayo na ang ating mga panalangin o pagsamba tatanggapin ng Panginoong Diyos at makakamtan natin ang kaligtasan sa darating na araw ng paghuhukom. Ang panglima na paniniwala ng mga Muslim ay ang maniwala sa araw ng paghuhukom. Lahat ng relihiyon sa buong mundo nagtuturo at naniniwala rin sa araw ng paghuhukom. Ang mga Muslim, mga kapatid, tunay, tapat rin ang paniniwala. Mahalaga na maniwala tayong lahat-lahat sa araw ng paghuhukom dahil ang katotohanan, lahat-lahat rin naman tayo ay mamamatay. Kailangan pang maniwala dahil kung hindi ka naniniwala na may araw ng paghuhukom, ang buhay mo sa mundong ito walang silbi o saysay. Bakit? Dahil kung mapapansin natin, marami sa tao ang gumagawa ng mabubuti na hindi nagaganting balaan. Marami ang gumagawa ng masasama na hindi naparurusahan. Subukin natin araw-araw, manood tayo ng balita sa telebisyon, magbasa ka ng newspaper, makinig sa radyo, magbasa ng internet. Araw-araw maraming balita ang ating nababasa, napapakinggan, napapanood, na marami ang pumapatay, nagnanakaw, nang-re-rape, pinapatay pa ang nire-rape, nang hostage, nang hold up, nangingidnap. Ang mga nagkasala, maaaring nahuhuli sila at naididimanda. Subalit pagdating sa hukuman, ang batas na ipinaiiral sa lupa, na kung ang isang nakapatay o ang isang nang-rape ay masalapi at mga makapangyarihan na dapat hatulan ng habang buhay ng pagkakulong o hatulan din ng kamatayan dahil sa kanilang salapi at kapangyarihan ang kasamaan na ginawa nila na babaliwala. Ang tanong, kapatid, na saan ang tunay na katarungan? But if we believe on the day of judgment, doon lamang makakamtan ang tunay na hustisya o katarungan sapagkat walang may pinakamakatarungan sa lahat maliban lamang sa Allah o sa nag-iisang Panginoong Diyos. Kaya nga ang sabi pa ng Allah sa Quran, "A'udhu billahi minasyaitanir rajim, kullu nafsin da'ikatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah." Kahulugan, sabi ng Panginoon, katotohanan, lahat ng may buhay makararanas ng kamatayan. At sa araw ng paghuhukom lamang makakamtan ang tunay na katarungan mula sa Allah ang nag-iisang Panginoon. Ang pang-anim na paniniwala sa Islam ay ang maniwala tayo sa destiny o tinatawag na kapalaran, tinatawag ito na qadar, yung tinakdang tadhana. Ang ibig ipakahulugan, mga kapatid, anuman ang nagaganap sa ating lahat sa ibabaw ng lupa, tanggapin at paniwalaan natin na ito ay nalalaman, plano at pinahihintulutan ito ng Diyos na magaganap. Kaya kung tayong lahat ay nagsama-sama ngayong araw rito, everything is planned by God. Hindi ko pinaharap pag-alis namin sa Dasmariñas, Cavite kaninang alas 7 ng umaga, na eksakto ganitong oras dito ako tatayo at kayo ang aming makakasalamuha. Pero mga kapatid, kung isa ka sa pinili ng Diyos, pinahintulutan niya na mapunta ka rito at mapakinggan mo ang katotohanan tungkol sa Kanya, dapat kang magpasalamat dahil ito ay dakilang tanda na isa ka sa Kanyang pinili at minamahal. Bakit ko sinasabing minamahal? Dahil mga kapatid, hindi lahat ng tao pupunta sa tinatawag na paraiso. Dahil kung ang lahat ng tao ay pupunta sa paraiso, tiyak na hindi lilikha ang Diyos ng impyerno. Ngunit alam ng Panginoong Diyos na marami sa tao ang ayaw sumunod, ayaw sumuko, ayaw tumalima sa Kanya. Kaya niya nilikha ang impyerno para may kasasadlakan ang mga tao mapagmalaki na ayaw pumilala, ayaw magtanaw ng utang ng loob sa Diyos na nagbigay ng buhay sa Kanya. At sa Islam, kailangan paniwalaan din natin na kahit hindi natin nakikita ang Panginoong Diyos, ngunit tayong lahat-lahat ay nakikita Niya. Nandito tayo sa lugar na ito, ang ating pamilya, mga mahal sa buhay, kababayan, kamag-anakan. They may be in the other parts of the world, ngunit ang Diyos na aming ipinakikilala sa inyo mga kapatid, siya ang Diyos na buhay, nakikita niya ang lahat, nalalaman niya ang lahat, naririnig niya ang lahat, at siya ang patuloy na tumutustos sa ating lahat bilang kanyang mga alipin at mga nilikha. So ito ang mga pinaniniwalaan ng mga Muslim. Una, maniwala at sumamba lamang sa isang Diyos. Maniwala sa mga anghel, maniwala sa mga original na kapahayagan ng Diyos, maniwala sa lahat ng propeta, maniwala sa araw ng paghuhukom at ang maniwala sa kapalaran. So of course, sa Islam, hindi sapat yung maniwala ka lamang. Maging si Jesus Christ ang sabi niya,
Faith without action is dead. Ang paniniwala na walang gawa, patay, walang silbi, walang saysay. So sa Islam, the same thing. Hindi enough yung maniwala ka lang doon sa tinlakay natin. Kung nais natin ang paraiso o ang kaligtasan, dapat may kaakibat itong gawa. So ano ang mga gawain sa Islam? Una ay ang sumaksi ka na wala kang ibang sasambahin kundi ang nag-iisang Diyos lamang. So dahil sa sumasaksi ka na isang Diyos lamang ang sasambahin mo, nangangahulugan mga kapatid, na sambahin mo ang Diyos ayon sa kanyang gusto at ayon sa pamamaraan na itinuro at ginawa ng mga propeta. Kaya hindi tama yung sinasabi ng ibang tao. Sabi niya, total, may religion ako. Naniniwala naman ako sa Diyos. Nagdarasal ako. Gumagawa ako ng mabuti. Tama na mga kapatid. No, mag-reflect tayong lahat, please. Siguraduhin natin na ang relihiyon na ating kinalalagyan ay relihiyon ito na nagmula mismo sa Diyos. At relihiyon ito na ipinangaral at ipinamuhay ng mga propeta. At kung may Diyos tayong sinasamba, tiyakin natin mga kapatid na ang ating dinadasalan, siya mismo ang nagbigay buhay sa atin at siya ang lumikha ng lahat ng bagay na nakikita at hindi nakikita. At higit pa sa lahat, kung tayo ay nagdarasal, siguraduhin natin na ang way o ang pamamaraan ng ating pagdarasal na aayon sa gusto ng Diyos at ayon sa itinuro at ginawa ng mga propeta. This is the reason why God sent prophets para ang mga propeta ang ating sundan, tularan, pamarisan dahil sila ang tamang daan, ilaw tungo sa katotohanan at tunay na kaligtasan. Ang pangalawa na haligi ng Islam na dapat isagawa, kung naririnig ninyo na ang mga Muslim ay nagsasala, nagdarasal ng 5 beses sa buong maghapon. Mga mahal na kapatid, ang pagdarasal, kahit sino ka pa, importante ito at mahalaga sa buhay mo. Ngunit kung tutuusin, hindi ito kailangan ng Allah o ng Diyos. Kaya lang kung bakit kailangan natin ang magdasal, dahil tayong mga tao ang may pangangailangan. Tayo ang nangangailangan ng tulong, ng habag at ng awa ng Diyos. Isa-isip natin na kung magdasal ka ng 5 beses, hindi mo madadagdagan ang kapangyarihan ng Diyos. Kung ayaw mo magdasal, hindi mababawasan ang kanyang kadakilaan. Siya pa rin ang akbar, meaning pinakadakila. Dahil siya ang nagbigay buhay sa ating lahat-lahat. Siya lamang ang nakaalam kung kailan tayo lahat-lahat babawian ng buhay. At siya lang ang huhukom sa ating lahat-lahat sa darating na araw ng paghukom. Sa Islam, mga kapatid, anuman ang kalagayan ng isang tao, hanggat siya ay nabubuhay, kapag oras ng pagdarasal, dapat gampanan niya ito para ano? Para pasalamatan mo ang Diyos, para purihin mo siya, dakilain, luwalhatiin, magtanaw ng utang ng loob sa Kanya. Hindi ito katulad ng mga hindi Muslim. I am talking through experience. Dahil nung hindi kami Muslim, ang karamihan na alaala lamang ang Diyos at naalaala ang magdasal kung may sakit, kung may problema, kung may pangangailangan, kung nasa bingit ng kamatayan, kung kaya nakatanggap ng balita na naging biktima ng kalamidad ang kanyang pamilya at mga mahal sa buhay. Subalit ang tao kapag maayos ang kalusugan, maayos ang buhay, ang naglalaro sa isip niya, tinatamasaan niya ang lahat dahil sa sarili niyang sikap. Nakalimutan niya na ang lahat ng kanyang tinatamasa sa mundo, ito ay pinagkaloob, pahiram lamang sa kanya ng alaw ng Panginoong Diyos. At ang pagdarasal, ito ang pagkain ng ating spiritual na katawan. Nagpapapatawad ito sa mga kasalanan. Ang bayad sa pagdarasal ng tao, maaaring wala rito sa mundo. Pero bumalik tayo sa katotohanan na lahat-lahat tayo mamamatay at magbabalik tayo sa ating Panginoon upang tayo ay mag-account o magsulit sa lahat-lahat ng ating mga ginawa. So ang pangatlo na haligi ng Islam na dapat gawin, kung naririnig ninyo ang mga Muslim, nag-aayuno kapag buwan ng Ramadan. So most likely, ang Ramadan ng mga Muslim, it will start on April 2. Kung hindi makikita ang bagong buwan, April 3 ang simula ng Ramadan. So itong pagpapasting na ginagawa ng mga Muslim, mga kapatid, hindi ito bagong utos ng Panginoon. Dahil kung papaano ito inutos ng Diyos sa mga naunang propeta at sa kanilang mga tagasunod, this is the same fasting na ipinatutupad sa lahat ng Muslim sa buong sanlibutan. So kung paano nag-ayuno si Noah, si Moses, si Jesus Christ at ang kanilang mga followers, this is the same fasting na isinisagawa ng lahat ng Muslim sa buong sanlibutan. So sa pagpapasting, sa pag-aayuno, dito ipinadadama ang pagkakapantay-pantay ng lahat. Bakit? Dahil kung nag-aayuno ang mga Muslim, magmula alas 4:30 ng madaling araw hanggang alas 6:15 ng hapon, hindi kumakain, hindi umiinom. Bawal ang makipagtalik. So, ang lahat ng bahagi ng katawan ay kanyang pinag-aayuno. So,
Bakit ipinagdadama ang pagkakapantay-pantay? Ano man ang katayuan mo sa buhay o sa lipunan? Kung ang lahat ay hindi kumakain, hindi umiinom, nauuhaw, nagugutom, pari-pariho ang nararamdaman ng lahat-lahat. At dito tinuturuan din ang tao na dapat magiging mapagkawang-gawa siya. Dahil kung halimbawa maraming biyaya ang ipinagkatiwala sa iyo ng Panginoon, dapat matuto ka na mag-share sa iyong kapwa. Dahil kung hindi mo gagawin, nakikita mo na marami ang naghihirap sa kapwa mo, ngunit tinitiis mo, ikaw lang ang nagpapakasasa, malaking pananagutan ng Panginoong Diyos sa kabilang buhay, mga mahal na kapatid. So ang pang-apat na haligi ng Islam ay ang tinatawag na zakat. Isinalin ito as charity or kawang-gawa. Pero itong zakat o charity sa mga Muslim, kung ikaw ay may sapat na ipon na hindi mo nagalaw sa loob ng isang taon, pagdating ng katapusan ng taon, kailangan kukunin mo ang 2.5% ng iyong naipon at ibigay mo sa alam mong naghihirap o nangangailangan. So halimbawa, ang kondisyon ng ipon ay 100,000 pesos. Kung hindi mo ito nabawasan sa loob ng isang taon, pagdating ng katapusan ng taon, kukunin mo ang 2.5%, which is equivalent to 2,500 lamang, kukunin mo at ibigay mo sa alam mong naghihirap o nangangailangan. Ikaw ang may karapatan mamili para nakakasiguro ka na ang tulong na ibinigay mo pakikinabangan ng nangangailangan. Hindi mo ito ibibigay sa simbahan ninyo o kaya kung sino ang mga namumuno. Dahil hindi mo alam kung saan mapupunta. Pero sa Islam, ikaw ang may karapatan mamili para nakakatiyak ka na ang tulong na ibinigay mo pakikinabangan ng nangangailangan. So halimbawa, ibigay mo ito sa tao, hindi mo ito ibibigay sa tao para ibili niya ng sigarilyo, ibili niya ng drugs, ibili niya ng alak, o itaya niya sa sugal. Ibigay mo halimbawa isang ginang bagong panganak, hirap bumili ng gatas ng anak niya, doon mo ibigay para nakakasiguro ka na nakatulong ka sa naghihirap o nangangailangan. Pero kung wala ka namang ipon, I repeat, hindi ka obliged, hindi ka required. Kung kinakapos ka at kung may Muslim na may kakayahan, isa ka pa nga sa recipient o isa sa dapat pagbibigyan. Ang panglima na haligi ng Islam ay ang paghahajj o ang pagpipilgrimage. Kung narinig ninyo ito, itong hajj o pilgrimage, mga kapatid, mga kababayan, ang lahat ng Muslim sa buong sanlibutan, inoobliga sila na gawin nila ito at least isang beses lamang sa buong buhay. Pero ito ay may mga kondisyon. Ang kondisyon upang isagawa ang hajj, dapat malusog ka, wala kang kapansanan. Pangalawang kondisyon, dapat may sapat kang salapi na gugugulin. Ang pang-apat na kondisyon, dapat matino ang iyong pag-iisip. Gaano ka man kalusog, kung wala kang gagastusin, hindi ka obligado. Gaano ka kayaman, kung hindi matino ang pag-iisip mo, hindi ka rin obligado. Pero kung kaya mong gampanan ang mga requirements, tungkulin ng bawat Muslim na isagawa ang Hajj. At sa pagka-Hajj, mga kapatid, doon muli ipinakikita ang pagkakapantay-pantay ng lahat at doon ipinadadama ang araw ng paghuhukom. Kung bakit doon ipinakikita ang pagkakapantay-pantay? Dahil ang lahat ng Muslim na pupunta sa Hajj, anuman ang kanyang katayuan sa buhay, sa ang sulok ng daigdig man siya nagmula, anuman ang kalagayan niya sa lipunan, ang lahat ng kalalakihan, walang brief, walang damit, pero binabalot sila ng puting-putik na tela, hindi naman nakikitaan, at ang kababaihan, mahaba ang suot, makapal, maluwag, at nakabilo kung paano nagdadamit si Virgin Mary. Pupunta silang lahat sa isang lugar upang manalangin sa Allah, sa Panginoon, humingi ng tulong, humingi ng habag, humingi ng awa, manalangin na ipagkaloob sa kanila ang kaligayahan at ang tagumpay sa mundo. Higit sa lahat hinihiling na ipagkaloob sa kanila ang paraiso o ang kaligtasan sa darating na araw ng paghuhukom. At kung bakit doon ipinadadama ang araw ng paghuhukom? Dahil ang sino mang Muslim na pupunta sa Hajj, ang kanyang dala-dala lamang ay ang kanyang katawan, nakasuot sa kanyang katawan at kaunting panggastos. Dahil kung halimbawa, isa ka Muslim na taga rito sa Pampanga, ang bahay mo halimbawa na naipundar ay halagang 20 million, may swimming pool, marami kang sasakyan. Kung pupunta ka sa Hajj, hindi mo madadala ang mga ito. At ito ang dapat isaisip ng tao na halimbawa marami ang sasakyan niya, malapalasyo ang bahay niya. Ngunit kung matulog siya mamayang gabi at hindi na magising, kapatid, katiyakan, ni isang gulong ng iyong sasakyan, kung isang poste ng iyong bahay, wala kang madadala sa hukay. Ang lahat iiwanan ng tao at ang titingnan lamang sa atin ng Panginoon unang-una kung sino ang iyong sinamba.
kung paano mo sinamba ang Diyos na nagbigay buhay sa iyo, kung paano ka namuhay ng malinis sa lupa, ayon sa utos ng Allah at ayon sa turo ng mga propeta na kanyang ipinadala. So ito ang mga haligi ng Islam. Pero mga mahal kong kapatid, lalo-lalo na sa mga hindi pa Muslim na kapatid, dapat ninyong malaman na ang Islam ay hindi lamang yung tinatawag na religion. Islam is not only a religion, kundi ang Islam ay kumpletong patakaran ng buhay, panuntunan ng buhay, pamamaraan ng buhay. Ibig sabihin, lahat ng ginagawa mo araw-araw, gabi-gabi, dapat gawain na malulugod ang Diyos. Dahil kung kalugod-lugod sa Diyos ang gawain mo, makakaasa ka na ikaw ay kanyang gagantimpalaan. So may isang kwento lang ako bago ako magtatapos. Noong panahon ni Propeta Muhammad, mga kapatid, lalo-lalo sa mga hindi pa Muslim, dapat ninyong malaman na sa Islam, kahit magdasal ka ng 5 beses, subalit kung halimbawa nabubuhay pa ang magulang mo, ngunit pinababayaan mo sila, ang 5 beses na pagdarasal mo, hindi ito assurance para maligtas ka sa araw ng paghuhukom. Noong panahon ni Propeta Muhammad, may isang babae na lumapit sa kanya. Ang sabi niya, Propeta Muhammad, tulungan ninyo ako dahil ang asawa ko ay nag-aagaw buhay. So ang sabi ni Propeta Muhammad sa kasama niya, puntahan ninyo ang asawa ng babaeng ito at ipabigkas ang pagsaksi na kailangan sa isang Diyos lamang sasamba. Dahil sa Islam, mga kapatid, lahat ng kasalanan na nagawa natin, kung taimtim na nagsisisi ka na hindi mo nagagawin muli, makikita mo ang Diyos maawain, makabagin, patatawarin ka niya. Pero ang kasalanan na hindi niya mapapatawad kailanman, ay yaong may ibang Diyos ka pang kinikilala, o kaya binibigyan mo siya ng katambal, o kaya idaan mo pa kung kani-kanino ang iyong pagsamba. So sabi ni Propeta Muhammad sa kasama niya, puntahan ninyo ang asawa ng babaeng ito at ipabigkas sa kanya ang syahada, ang pagsaksi na walang ibang Diyos na sasambahin. Nang puntahan ng mga tao at sinabi doon sa malubha ang karamdaman na sige, sumaksi ka na wala kang sasambahin kundi ang nag-iisang Diyos lamang. 3 beses sinabi na banggitin niya, hindi niya masabi. Bumalik ang kasama ni Propeta Muhammad sa kanya at ang sabi nila, Propeta Muhammad, 3 beses namin sinabing banggitin niya pero hindi niya masabi. Ang sabi ni Propeta Muhammad, nabubuhay pa ba ang kanyang mga magulang? Ang sabi ng mga tao, ang nanay niya buhay pa pero ang tatay niya wala na. Ang sabi ni Propeta Muhammad, maari bang ipatawag ninyo ang nanay niya? Ang sabi ng mga tao, Propeta Muhammad, ang nanay niya ay matanda na. Baka hindi na niya kayang lumapit rito. Pero sabi ni Propeta Muhammad, basta sabihin ninyo, at kung hindi na niya kayang lumapit rito, ako mismo ang pupunta sa kanya. Pero nang sabihin ng mga tao sa matandang babae na ipinatatawag ng propeta ng Diyos, daling-dali na kinuha ang kanyang tungkod, ang kanyang baston, at uugod-ugod na lumapit kay Propeta Muhammad. Pagdating ng matanda, sabi ni Propeta Muhammad, ginang, pasensya na kayo. Kaya ko kayo pinatawag dahil gusto kong malaman sa inyo kung kamusta ang pakikitungo sa inyo ng inyong anak, yung anak niya nag-aagaw buhay. Ang sabi ng matanda, Propeta Muhammad, ang anak ko naniniwala na isang Diyos lamang ang sasambahin. Ang anak ko, sabi niya, nagdarasal siya ng 5 beses araw-araw. Ang anak ko nag-aayuno, nagpapasing siya kapag Ramadan. Ang anak ko nagbibigay ng kawang-gawa sa ibang tao. Ang anak ko nagawa na rin niya ang Hajj. Pero ang sabi ni Propeta Muhammad, ginang, ang gusto kong malaman kung kamusta ang pakikitungo sa iyo ng iyong anak. So nung maunawaan ng matanda na ang gusto malaman ay pakikitungo ng anak niya sa kanya, umiyak ang matanda. At ang sabi niya, Propeta Muhammad, ang anak ko na yan, alam niya na ako ay nagsusulo at matanda na. Pero pinababayaan niya ako. Pero ang misis niya, lahat ng layaw sinusunod niya. Kahit mangutang siya, papasaya niya ang misis niya. Pero akong nanay niya, pinababayaan niya. So nung marinig ni Propeta Muhammad, umiyak siya at ang sabi niya, sa kasama niya ulit, kumuha kayo ng maraming tuyo na kahoy, dalhin niyo sa harapan ng matanda. At ang anak niya na nag-aagaw buhay, dalhin niyo sa harapan niya. Ang sabi ng matanda, Propeta Muhammad, ano ang gagawin ninyo sa aking anak? Sabi ni Propeta Muhammad, susunugin siya sa iyong harapan. Sunog, marinig ng matanda na susunugin ang anak niya, lalong humagulgol ng pag-iyak. Ang pag-iyak at ang sabi ng Propeta Muhammad, ang bagay na ito ang hindi ko matitiis na gagawin ninyo sa pinakamamahal kong anak. So ang mga nanay, kayo ang makakapagsabi nito kung ano ang mararamdaman nyo kung halimbawa anak nyo ay susunugin sa harapan ninyo. Pero ang sabi ni Propeta Muhammad sa matanda, ginang, higit mong katakutan ang darating na araw ng paghukom.
Dahil sa araw ng paghuhukom, habang buhay na sisilaban sa impyerno ang anak mo dahil sa ginagawa niya sa iyo. Pero kung mapatawad mo siya, inshallah, harinawa, God willing, baka patawarin din siya ng Allah. So ano ang sabi ng matanda Propeta Muhammad mula sa oras na ito? Saksi ang Allah, saksi ka bilang propeta, saksi ang lahat ng tao, at saksi ang mga anghel na anuman ang pagkukulang sa akin ng aking anak, pinatatawad ko siya. So sabi ni Propeta Muhammad ulit sa kasamahan niya, puntahan ninyo ang anak ng matanda at ipabigkas sa kanya ang pagsaksi na sa isang Diyos lamang sumamba. So nung puntahan at sinabing, Kul la ilaha illallah, sabihin mo na walang ibang Diyos na dapat sambahin kundi ang Allah lamang. Mga kapatid, napakadali niyang sinabi, sumasaksi ako na walang ibang Diyos na sasambahin kundi ang tagapaglikha lamang. So ilang sandali lang ang lumipas, ang tao ay binawian ng buhay. Sa Islam, bago ilibing ang isang Muslim, ilalagay sa isang pribadong silid, at of course, paliliguan siya, nakatakip ang aura na hindi parang pinagpipistahan, hindi 2 o 3 tao lamang, paliliguan siya, pupunasan, pababanguhan, babalutin ng puting-puti na tela, at magdarasal ang mga Muslim na patawarin siya ng Panginoon sa kanyang mga nagawang kasalanan at ilagay siya sa mataas na antas ng paraiso. So ginawa ito doon sa tao, ang pangalan ay si Alqama. So ginawa ito kay Alqama, at ang namuno mismo sa pagdarasal bago siya ilibing, walang iba kundi ang propeta ng Allah o ng Diyos. So isang kwento na lang. Noong panahon din ng Propeta Muhammad, may isang lalaki na pumunta sa kanya. Isinumbong niya ang tatay niya dahil ang tatay niya kuha daw ng kuha sa yaman niya na hindi nagsasabi sa kanya. Pinatawag ni Propeta Muhammad ang tatay niya at dumating ang tatay niya na matanda, mahina, ugod-ugod. Sabi ni Propeta Muhammad, kaya kita pinatawag dahil nagsusumbong ang anak mo na kumukuha ka sa yaman niya na hindi mo sinasabi sa kanya. Sabi ng matanda, Propeta Muhammad, ang ama ba ay may karapatan sa kanyang anak? Sabi ni Propeta Muhammad, certainly, natural, mayroon. So sabi ng matanda, Propeta Muhammad, nagawa ng anak ko na isumbong ako sa inyo. Samantalang, noong araw, sabi niya, anak ko mahina, maliit, ako naman malakas malusog. Noong araw, marami akong kayamanan, ang anak ko na yan ay walang-wala. Noong araw, anuman ang gugustuhin ng anak ko sa yaman ko, malaya siyang kumuha, kaya ako nagtatrabaho para sa anak ko. Pero ngayon, ang anak ko, masya Allah, malakas, malusog. Ako naman, matanda na, mahina pa. Ang anak ko, maraming kayamanan. Ako ngayon ay walang-wala na. Ang kinukuha ko lamang, kaya makakain ko dahil pinagdadamutan niya ako. So, nung marinig ni Propeta Muhammad, lumuha siya at ang sabi doon sa anak, nagpunta ka rito para isumbong mo tatay mo. Dapat mong malaman mula ngayon, ikaw at lahat ng kayamanan mo, pag-aari kayo na iyong tatay. So, nakita niyo mga kapatid ko ng turo ng Islam. Kaya sa mga kapatid na hindi Muslim, pakiusap, huwag na huwag ninyong husgahan ng Islam sa narinig sa balita o kaya sa nakikita niyo sa mga nagsasabing Muslim na mga pasaway. Dahil hindi natin maring sabihin sa Panginoong Diyos sa kabilang buhay, Diyos ko, hindi ko tinagaw ang Islam dahil maraming Muslim ang terorista. Jack, susumbatan tayo ng Panginoon, pinagaluban ka ng isip ng talino. Bakit hindi ito ang ginamit mo? So, katulad ng paulit-ulit na sinasabi kanina, kung tayo ay nagsusumikap upang umulat sa mundo, mga kapatid, higit nating paghandaan ang kabilang buhay. Pero ang paghanda sa kabilang buhay, huwag na huwag natin sabihin sa kanalang. Kapag estudyante pa lang sasabihin, at saka na lang ako maging makadiyos kapag nakagraduate na ako. Kapag nakapagtapos na, iba naman sabihin sa kanalang siguro pagka may stable na akong trabaho. Pagka may stable ng trabaho, iba sasabihin at sa kanalang siguro kapag maunlad na ang buhay ko. Kapag maunlad na ang buhay ng iba, sasabihin sa kanalang siguro kapag senior citizen na ako. How sure are you na aabutin ka ng senior citizen? Dahil ang sabi ng Allah, وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَدَى تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. Ang kahulugan, sabi ng Diyos, walang sino sa inyo ang nakaalam kung ano ang mangyayari sa inyo bukas. At walang sino sa inyo ang nakaalam kung saang puok o lugar kayo mamamatay. Inallaha alimun kabir. Ang Allah, ang Diyos lang ang nakaalam ng lahat-lahat ng bagay. At ang sabi pa ng Allah, katakutan ninyo ang darating na araw ng paghuhukom. Dahil sa araw na yaon, walang magulang ang matutulungan ng anak at walang anak ang matutulungan ng magulang. Walang asawa ang matutulungan ng asawa. Walang kapatid ang matutulungan ng kapatid. Walang kamag-anak ang matutulungan ng kamag-anak. Walang kaibigan ang matutulungan ng kaibigan.
ang lahat, sabi ng Allah, mamamatay at ang bawat isa mananagot sa sarili niyang ginawa. Kaya pakiusap mga mahal na kapatid, ito ay paalaala lamang sa ating lahat. Ulitin ko, walang masama na magsumikap, pero tandaan natin na gaano ka kayaman, gaano ka kasikat, gaano ka katalino, gaano ka kapangyarihan. Subalit kung ang Diyos ang may takdak na ang buhay mo ay hanggang doon na lamang, ano man ang tinatamasa mong karangyaan, this will not be of help para iprolong o pahabain ang buhay ng isang tao. So mga kapatid, ang aming paanyaya lamang sa mga kapatid na hindi Muslim, na matuto tayong kilalanin ang ating Panginoong Diyos at huwag tayo mag-alinlangan na magbalik loob sa Kanya. Ang pagbabalik loob sa Panginoon, walang maraming seremonya. Ang kondisyon lamang dito, dapat wala kang duda sa isip at puso na isang Diyos lang ang sasambahin mo. Dahil ulitin ko, lahat ng kasalanan mapapatawad, ang hindi lamang mapatawad ay yung sumasamba ka sa ibang Diyos-Diyosan o kaya idaan mo kung kani-kanino ang iyong panalangin. So, upang makilala natin ang Diyos na tunay, tayo mismo tumingin sa salamin. Kumplito tayo sa bahagi ng katawan. Sa gabi tumingala ka, may mga puntalak sa kalangitan. Ngayon tumingin ka, may kalawakan, may kakahuyan, may ibon sa kalawakan, may kabundukan, may karagatan. Sapat ang mga yaon upang maniwala ka na may nag-iisang Diyos lamang na sasambahin. So kung nais mo magbalik loob sa Panginoon, sasabihin mo lamang, sumasaksi ako na wala akong ibang Diyos na sasambahin, kundi ang tagapaglikha lamang. Naniniwala ako na si Muhammad ang huling propeta. Naniniwala ako na si Jesucristo na anak ni Birhen Maria, dakilang propeta. Naniniwala ako na may paraiso, naniniwala ako na may impyerno, naniniwala ako na ang lahat mamamatay, which is true, lahat tayo mamamatay. At darating ang araw ng paghuhukom, ibabangon ng Diyos ang lahat sa libingan at hahatulan ayon sa sarili niyang ginawa. So pagkatapos banggitin nito, kung ikaw ay tapat, mangako naman ng Panginoon na ang lahat ng iyong kasalanan kanyang patatawarin. So yung mga gawain sa Islam, step by step, little by little, tuturuan ka. Ang pinakamahalaga, baguhin natin ang paniniwala natin sa isang Diyos. Dahil kapag sinabi na ang Diyos ay isa, kailangan isa lang talaga. So, we do not want to take much of your time. Maraming salamat mga mahal kong kapatid. Dahil ang sa Panginoon na tayong lahat ay gabay sa katotohanan upang sa gayon hindi lamang tayo dito nagtatagpo-tagpo sa lupa. Higit sa lahat na sa kabilang buhay, sama-sama tayong lahat na inaani at tinatamasaan natin ang biyaya ng Panginoon na pinangangako niya sa lahat ng tapat na sumusunod, sumusukat, tumataling sa kanyang kautusan. Again, Assalamualaikum and God bless you all. Bir! Allahu Akbar! Bir! Allahu Akbar! Alhamdulillah. Anong oras na? 11:59. 11:59. Okay. Gawin po natin ang programa natin. Ang sala po ay 10:05 na, no? 12:03. So ngayon, pag ng 12:03, mag-aadan yung muwatin yan. Tapos, pagpatuloy natin itong programa natin para tuloy-tuloy na. Delay natin ng konti yung Salatul Duhur. Pagkatapos nun, gagawin po natin yung ritual ng leka, yung wedding, ano. Kailangan ko po yung isa pang witness, dalawang witness dito. Yun yung witness na kay Brother Maher na ikakasal. Witness lang na katunayan na itong lika nito, itong kasal nito, isa yan sa baka magbaboy si Brother Maher, hindi naman nakinasal dyan eh. Meron dalawang witness. Hindi siya makakapagalit. Okay. Sino dalawang witness pupunta rito? May request para Brother Kamal?